Rosalinda. Nandun pala siya. Nung nakita ko siya, muntik na talaga ako mahimatay. Kamukha niya si Senyorita Rosalinda. Tapos nakita ko pang karga niya si Erica. Bakit? Paano nangyari yon? Hindi ko alam. Inutusan kasi ako para bumili ng candy. Tapos pagbalik ko, karga niya na si Erica at magkausap silang dalawa ni Senyorito. Matagal silang nag-usap? Matagal din ba silang magkasama ron? Ganun na nga. Nakita niyo sana kung gaano sila pinalakpakan. Pinalakpakan sila? Nino naman? Ano kasi, kumanta siya tapos si Senyorito, sinabayan naman siya ng piano. Ang sabi ni Alcira, masaya raw yung festival. Oh. Bakit hindi mo sinabi na nandun pala si Paloma? Napakasaya ng lahat, Alex. Nang makita ko yung mga batang nakangiti, naantig ang puso ko. Wala nang mas lulungkot pa kaysa makita ang isang batang may sakit. Kinantahan mo naman sila bilang regalo. Kahit papaano, napasaya mo sila kahit sandali. Tama ka. Pero alam mo ba, kinantahan ko sila ng lullaby. Talaga ba? Pero ang alam ko, wala ka namang ganung kanta. Oo, wala nga. Pero sinabayan ako ng piano ni Fernando C. Altamirano. Mahal na mahal ka ng anak ko. Alam kong nasaktan siya ng husto. Pero ngayon, ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Opo, kailangan ko na siya mabigyan ng anak. Mamamatay na ako. Huwag niyong sabihin yan. Tinatawag na ako sa kabilang buhay. Kaya binabalaan na nila ako ngayon. Sa tingin ko, nasa isip niya lang yan. O baka naman nagsisisi na siya ngayon kaya nahihirapan siya ng ganyan. Sabi niya, bigla raw siyang nakakita ng babaeng kamukhang kamukha ni Rosalinda. Hindi mo ganong masasabi pag sa litrato ka lang bumase. Pero lahat ng nakakita, iisang sinasabi. Sa totoo lang, konti lang naman ang pagkakahawig nila. Nakakulong ka pa rin kasi sa alaala ni Rosalinda. Kaya ang gusto mo ngayon, paniwalain ang sarili mo na nabuhay si Rosalinda sa katawan ng ibang babae. Hindi ko pinapaniwala ang sarili ko, Fedra. Posible kaya na may kinalaman si Fernando C. Altamirano sa nakaraan ko? Rosalinda.